Isang 14 years old patay sa electric chair or selya elektrika. Pinakabatang nahatulan ng bitay sa buong kasaysayan ng mundo. Si George Stinney Jr. ay 14 years old pa lamang noong siya ay bitayin sa South Carolina noong 1944. Sa loob lamang ng 10 minuto ay nahatulan siya ng kamatayan. Paano sinapit ni George na ganitong kagimbal-gimbal na senaryo? Siya ba ay nabigyan ng tamang hustisya? Ating alamin ang buong kwento. Ang pinakabatang tao sa United States na pinatay sa electric chair ay isang African-American 14-year-old na nagngangalang George Stinney Jr. Siya ay binitay sa Deep South noong 1944 sa gitna ng panahon ng Jim Crow. Linawin lang natin mga kaibigan, ang Jim Crow ay hindi ito isang tao. Ito ay isang batas sa Amerika noong unang panahon. Ang mga batas ng Jim Crow ay tumutukoy sa legalisadong paghihiwalay ng populasyon ng itim o tinatawag na negro sa mga itim o tinatawag na puting Amerikano ng Estados Unidos. Paghihiwalay sa mga paaralan, restaurant, pampublikong transportasyon, mga karapatan sa pagboto, bukod sa marami pang ibang institusyon o pasilidad, pagkatapos ng digmaang sibil hanggang sa 1960s. Si George Stinney Jr. at ang pamilya nito ay nanirahan sa hiwalay na Milltown ng Alcolu, South Carolina, kung saan ang mga puti at itim na tao ay pinaghihiwalay ng mga riles ng tren. Ang pamilya ni Stinney ay nanirahan sa isang hamak na bahay ng kumpanya. Hanggang sa napilitan silang umalis ng ang batang lalaki, ay inakusahan ng pagpatay sa 2 puting batang babae. Tumagal lamang ng 10 minuto ang isang hurado ng mga puting Amerikano upang mahanap si Stinney na nagkasala. Ito na nga ang buong kwento. Noong Marso 23, 1944, ang 11 taong gulang na si Betty June Binnicker at 7 taong gulang na si Mary Emma Thames ay nakasakay sa kanilang mga bisikleta sa Alcolu na naghahanap ng mga bulaklak. Nang makita nila si George Stinney at ang kanyang nakababatang kapatid na si Aimee sa kanilang pagbibisikleta, huminto sila at nagtanong kung alam nila kung saan makakita ng may pops na bulaklak, ang dilaw na nakakain na prutas ng mga passion flower. At iyon na ang huling beses na nakitang buhay ang mga puting batang babae. Sina Binnicker at Thames, mga anak ng Amerikanong puti, ay hindi na nakauwi sa araw na iyon. Ang kanilang pagkawala ay nagtulak sa daan-daang residente ng Alcolu, kabilang ang ama ni George Stinney, na magsama-sama at hanapin ang mga nawawalang batang babae. Nang sumunod na araw ay natuklasan ang kanilang mga bangkay sa isang matubig na imbornal. Nang suriin ni Dr. Asbury Cecil Bozard ang kanilang mga katawan, walang palatandaan na lumaban o kaya ay walang palatandaan na dumanas ito ng kaguluhan, ngunit ang parehong mga batang babae ay may mga malalaking sugat sa kanilang mga ulo. Si Thames, ang isa sa mga bata, ay may butas sa kanyang noo patungo sa kanyang bungo at may tama na 2 pulgadang haba sa itaas ng kanyang kanang kilay. Samantalang si Binnicker ay nakaranas ng hindi bababa sa 7 putok sa ulo, palatandaan na pinalo ito ng isang matigas na bagay. Nang biglang mapansin ni Dr. Asbury Bozard na ang likod ng bungo ni Binnicker ay durog na durog. At dahil dito napagpasyahan ni Dr. Bozard na sina Binnicker at Thames, ang mga batang nawawala at natagpo ang patay ay namatay sanhi ng isang bilog na instrumento na halos kasing laki ng ulo ng martilyo. Isang bulong-bulungan ang kumalat sa paligid ng bayan na habang nagbibisikleta ang mga batang babae ay tumigil umano ito sa bahay ng isang kilalang pamilya ng mga Amerikanong puti. Sa parehong araw ng kanilang pagkawala, ngunit hindi ito nakumpirma. At ang mga pulis ay parang bulag sa pangyayari, napaghalatang. Hindi naman sila nakatutok sa kwentong may dinaanan, ang mga bata na bahay ng mga puting Amerikano. Ang mga pulis ay parang mga Amerikanong itim talaga ang pumatay sa mga nasabing batang babae. Nang malaman ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas ng Clarendon County mula sa isang saksi na sina Binnicker at Thames ay nakitang nakipag-usap kay George Stinney, ay agad silang pumunta sa kanyang tahanan. At doon, si George Stinney Jr. ay kaagad na pinusasan at inimbestigahan ng ilang oras sa isang maliit na silid na wala ang kanyang mga magulang, abogado o sinumang saksi. At ang mga nasabing investigador ay walang inaksayang panahon. Agad silang gumawa ng kasulatan na nakalagay na George Stinney, kasong murder, hinatulan, April 24, 1944.
Ang hatol, death by electric chair or silya electrica. At ito ay gagawin sa June 16, 1944. 2 buwan lamang ang binigay dito at ito ay masiselya elektrika na. Sinabi ng pulisya na si George Stinney Jr. ay umamin sa pagpatay kina Binnicker at Thames. Matapos umano itong mabigo na makipagtalik sa isa sa mga batang babae. Ayon sa isang opisyal na nagngangalang H.S. Newman sa isang sulat kamay na pahayag, basahin natin kung ano nilalaman ng sulat. Inaresto ko ang isang batang lalaki na nagngangalang George Stinney sa salang pagpatay kay Thames at Binnicker. Siya ay gumawa ng isang sulat ng pag-amin at sinabi sa akin kung saan mahahanap ang isang piraso ng bakal na mga 15 pulgada ang haba. Sinabi niya na inilagay niya ito sa isang kanal mga 6 na talampakan ang layo mula sa bisikleta, na gamit-gamit ng 2 batang babae. Isa pang naging problema ay tumanggi si Newman na sabihin kung saan nakakulong si George Stinney dahil kumalat ang alingaw-ngaw sa buong bayan. Kahit ang kanyang mga magulang ay hindi alam kung nasaan siya nakakulong habang mabilis na lumalapit ang kanyang paglilitis. Noong panahong iyon, ang edad na 14 years old ay itinuturing ng adults at si George Stinney ay pinaniniwala ang responsable talaga sa pagpatay. Mga 1 buwan pagkatapos ng pagkamatay ng mga batang babae, nagsimula ang paglilitis ni George Stinney Jr. sa isang Clarendon County Courthouse. Ang abogadong hinirang ng hukuman na si Charles Plowden para kay George Stinney ay parang wala ding naitutulong sa kaso nito. Sa loob ng 2 oras na paglilitis, nabigo ang abogadong si Charles Plowden na tawagin ang mga saksi para maipagtanggol si Stinney. Wala din namang matibay na ebidensya laban dito. Ang pinakamahalagang ebidensya na ipinakita laban kay Stinney ay ang kanyang sinasabing pag-amin, ngunit wala rin namang record ng tinedyer na umamin ito sa pagpatay. Sa oras ng paglilitis sa kanya, hindi man lang nakita ni Stinney ang kanyang mga magulang sa loob ng korte at labis silang natatakot na atakihin sila ng mga puting Amerikano sa loob ng korte. Kaya sa paglilitis, ang isang 14 taong gulang na si George Stinney ay napapaligiran ng mga estranghero na aabot ng 1,500 katao. Pagkatapos ng paglilitis na tumagal ng wala pang 10 minuto, napatunayang nagkasala ng pagpatay si Stinney na walang rekomendasyon ng parol at pagpapatawad. Ang hatol na pagbitay kay George Stinney Jr. ay kumalat sa buong South Carolina. Ang mga organizer na mga Amerikanong puti at itim ay sama-samang nagpetisyon kay Governor Olin Johnston na bigyan si Stinney ng clemency batay sa kanyang murang edad. Samantala, daan-daang mga liham at telegrama ang bumuhos sa opisina ng gobernador na humihiling sa kanya na magpakita ng awa kay Stinney. Ang mga taga-suporta ni Stinney ay umapila sa lahat mula sa pangunahing ideya ng pagiging patas hanggang sa konsepto ng katarungang Kristiyano. Ngunit sa huli, ang lahat ng ito ay hindi naging sapat para iligtas si George Stinney hanggang sa sumapit ang araw ng kanyang eksekusyon. Noong Hunyo 16, 1944, pumasok si George Stinney Jr. sa execution chamber sa South Carolina State Penitentiary sa Columbia na may nakaipit na Biblia sa ilalim ng kanyang braso. Tumimbang na lamang si George Stinney ng 95 pounds, malaki ang pinayat nito, nakasuot siya ng maluwag na striped jumpsuit. Nakastrapped sa isang adult-size na electric chair. Napakaliit niya kaya nahirapan ng state electrician na ayusin ang isang electrode sa kanyang kanang binti. Isang maskara na masyadong malaki para sa kanya ang inilagay sa kanyang mukha. Halatang halata na napakaluwag nito sa kanya. Ito kasi ang kauna-unahang bata na masiselya elektrika. Tinanong ng isang assistant captain si Stinney kung mayroon siyang huling habilin. Sumagot si Stinney, "Wala po, sir." Ang sagot nito, ang doktor ng bilangguan ay nagsalita ng, "Ayaw mong sabihin ang anumang bagay tungkol sa iyong ginawang pagpatay?" Muli, sumagot si Stinney, "Wala po, sir." Nang buksan ng mga opisyal ang switch na 2,400 volts ng kuryente ang bumalot sa katawan ni Stinney na naging dahilan para matanggal ang maskara sa kanyang mukha. Kitang-kita, ang kanyang mga mata ay nanlaki at lumuluha, at ang laway ay lumalabas sa kanyang bibig. Kitang-kita ito ng lahat ng mga saksi sa silid. Pagkatapos ng 2 pang pagbugso ng kuryente, ay kitang-kita na nalagutan na ito ng hininga. Si Stinney ay binawian ng buhay sa loob lamang ng maiksing oras. Sa loob ng 83 araw, ang bata ay kinasuhan ng pagpatay, nilitis, hinatulan, at pinatay ng estado.
kahit walang matibay na ebidensya laban dito. At pagkatapos ng 70 taon, ay muling nabuksan ang kaso ni George Stinney. Si Catherine Robinson, isa sa mga kapatid na babae ni George Stinney, ay nagsalita mula sa kanyang naaalala mula sa araw ng pag-aresto sa kanya. Ang 70 taong gulang na kaso ni George Stinney Jr. ay muling nabuksan noong 2014. Ang hatol na kamatayan kay George Stinney ay binaliwala noong 2014. Sinabi ng kanyang mga kapatid na ang kanyang pag-amin ay pinilit at mayroon siyang alibay. Sa oras ng mga pagpatay sa dalawang batang babae, kasama ni George ang kanyang kapatid na si Amy na nanonood at nag-aasikaso ng kanilang bakahan. Nabalitaan din nila na isang lalaking nagngangalang Wilford Johnny Hunter na kasamahan ni George sa kulungan ay nagsabi na hindi daw talaga siya ang pumatay kina Binnicker at Thames. Nagsalita pa nga daw si George na bakit nila ako patayin sa kasalanang hindi ko naman nagawa. Natulala na lamang si Wilford habang nakatingin kay George. Pagkatapos ng ilang buwan na paglilitis sa kaso ni George noong Disyembre 17, 2014, ay dinismiss ito ni Judge Carmen T. Mullen. Sinabi nitong ang hatol na kamatayan ni George Stinney Jr. ay isang hindi makatarungan. Ang mga kapatid ni George Stinney Jr. ay tuwang-tuwa nang malaman na ang kanilang kapatid ay pinawalang sala pagkaraan ng 7 taon. At sinabi pa nilang talagang binigyan sila ng Diyos ng mahabang buhay para mabuksan ulit ang kaso at masaksihan ang pagkaroon nito ng katarungan. Sa kabilang banda, hindi din nila maiwasan ang umiyak sa alaalang namatay ito sa maling akusasyon. Si George Stinney ba talaga ang may gawa o biktima lamang siya ng sinasabing diskriminasyon? Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga kwento.